ka rin ba sa maraming mga tindero-tinderang nangangarap na sana tumaas ang iyong kita o ang iyong benta? Kaso ang nangyari ang tumaas at lumaki ang iyong puhunan. Bakit? Dahil tumaas ang presyo ng bilihin. Ayun. Siyempre, hindi yan may pagkakailang mga kasari. Talagang mangyayari at mangyayari yung pagtaas na yan. Pero, ako, bilang isang palawenyang tindera, masaya nga ba ako sa takbo at pagpasok ng taon na ito? Siyempre, oo, waging-wagi sa titintin. Yan ang aking share kung bakit masaya ako dahil mas lalo kong napataas ang aking kita. Gusto mo bang malaman kung ano nga ba ang sekretong malupit na aking ginagawa? Oh, malupit, di ba? Abay, mag-subscribe ka muna sa palawenyang tindera. Paki-like na rin ang aking video mga kasari at siyempre, paki-share na rin kung hindi kayo busy. At ito na, umpisahan na natin ang masaya nating chismis. Isang magandang hapon sa inyong lahat mga kasari-sari. Ito na naman si Ate Tintin ang inyong palawenyang tindera at for today's video, paano ba ang aking ginawa na pagpasok ngayong 2026 abay, tumaas at lumaki ang aking benta. O mga kasari, normal pa rin ang aking ginagawa. Hindi siya sikretong malupit, kundi talaga mga kasari na ito yung ginagawa ng mga tindero-tinderang kagaya ko na nakikita kung paano ba ang dapat na tamang ginagawa ng isang tindera para dumami ang kanyang customer. So ano nga ba? Siyempre, mag-focus ka sa iyong tindahan. Iwasang tumingin sa tindahan ng iyong kakompetensya lalo na kung nasa harapan siya. Char lang. Pero alam niyo mga kasari, ito ha, totoo yung sinabi ko, imbis na tumaas yung kita natin, mas lumaki talaga yung puhunan natin. Gaya na lang ng Winston, from 163 dito sa amin, ngayon ang presyo ng isang kaha ay 182. O di ba, ang laki ng itinaas. Yung Marlboro, nitong linggo lang tumaas. From 158, ngayon ay 178 siya mga kasari. Pero alam nyo ba, mga kasari, sa Winston, tumaas ako kasi hindi talaga siya kaya. So, ang bintahan dito, 11 or 12. Pero sa Titintin, piso lang ang itinaas ko. So, 11 pesos. Kaya, mas marami ang bumibili sa akin. Kasi doon daw, sa kabilang kanto, 12 ng bintahan. Dahil yung mga maninigarilyo na yan, naghahanap yan ng medyo mababa ang presyo. Alam nyo ba, nakarating na sila dito sa tindahan ko. Yung iba, hindi ko na mga kilala. So, may sikreto nga ba? Siya titinding ginawa, kaya lumaki ang benta ko. Wala. Tumaas ako, pero yung presyong abot, kaya pa rin ang aking customer, pangmasa pa rin. O, gaya nga nasabi ko sa inyo, lalaki ang yung benta, basta marunong kang magpresyo. O, ito pang patotoo. Di ba tumaas na nga ang Marlboro? So, dati, 158, 10 na yung bintahan. Kasabayan sila ng Winston, 10. Pero, mga kasari, tumaas na ngayon yung Marlboro, naging 178 na siya. Pero ang inyong palawenyang tindera, hindi ako nagtaas. O, stick pa rin ako sa 10 kasi meron pa rin akong kita na piso doon sa isang stick. Ginaya ko lang yung prinsipyo ng mga Chinese. Kahit piso-piso ang naging tubo mo sa iyong paninda, basta lagi siyang umiikot, mabenta sa sayo, lalaki rin ang iyong benta. O, totoo mga kasari. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung mga taga doon sa kabilang kanto nakarating na dito sa akin mamili ng sigarilyo kasi yung Marlboro ko 10 pa rin. Sa kabila, nag-11 na, nag-12 na kasi daw tumaas na. So, alam nyo bang ikinaganda na hindi ako tumaas? Pag bumibili sila dito mga kasari, hindi lang basta stick ang binibili nila. Tins na. O, di ba? O yung tinatawag nating kalahating kaha na kaagad. So, dati pag bumibili ako ng sigarilyo, sa loob ng isang linggo, mga 3 beses lang ako bumili. At take note, hindi ako bumibili ng isang rim, kundi isang ano lang ng Marlboro, tapos isang Winston, ganun ako mamili kasi nga hindi mabenta ang sigarilyo ko dati. Pero alam nyo ba, mas naging mabenta yung sigarilyo ko simula pumasok ang 2026 kasi nga hindi pa rin ako nagtaas ng presyo. Kasi meron pa rin naman akong kita kahit na papiso-piso. So hindi ko siya binago hanggang ngayon mga kasari, March na ngayon, tumaas ang benta ni Ate Tintin kasi marami na akong customer na hindi ko kilala na nakarating dito bumili ng sigarilyo. So, hindi siya sikretong malupit. Talaga lang marunong magpresyo si Ate Tintin. Kasi kumikita pa rin naman ako. Kaya totoo yung prinsipyo ng mga in-check ko, di ba?
kahit na maliit daw yung tubo nila basta lagi nabibili, di ba? Walang kumbaga walang naiiwan sa estante nila, lahat labas-labas, o di ba? Syempre ang pera lahat pasok-pasok, o di ba? Kaya minsan maganda rin yung makinig tayo sa mga ibang hindi natin kalahi kung paano sila magpatakbo ng negosyo, kasi minsan mga kasari, totoo, magaling talaga yung aminin natin, no, ang mga inchik talaga magaling magpatakbo ng negosyo. So, syempre, si Ate Tintin, gaya-gaya, ginaya ko yung style niya. Kaya ngayon, mga kasari, no, masaya ako kasi totoo, lumaki yung benta ko. Nagdagdag siya ng, ng halos dumoble. Hindi ko nasabihin sa inyo. Totoo, maliit lang ang tindahan ni Ate Tintin. Maliit lang talaga. Hindi naman ako nagbebenta ng alak, mga kasari, kasi bawal sa amin. Pero, pinagpapasalamat ko kasi na pagod ako sa buong maghapon. At yung pagod na yun, sulit na sulit pagka nagtototal na ako sa gabi ng aking kita, masayang-masayang kalooban ko kasi yung maghapong pagbabantay ko, yung hirap, yung pagod, yung puyat, maaga pa ako nagigising para lang magtinda ay worth it lahat, mga kasari. Ang mga customer ko na hindi na halos taga rito, nakakarating dito magbili ng sigarilyo, hindi lang naman stick yung binibili nila. Kaya sa totoo lang, no, mas dumadami na yung aking paninda na sigarilyo. Dati pa isa-isang kaha lang ako. Ngayon marami na akong binibili, pero araw-araw pa rin ako namimili ng sigarilyo kasi gaya ng sabi ko sa inyo, hindi ako nag-stock ng maraming sigarilyo kasi nga masyadong mataas at saka malaki yung puhunan. Pero kasi nga katabi ko lang naman yung bilihanan, o di ba? Bakit hindi ako mag-stock ng sakto lang hanggang 2 araw? Pero minsan kahit nag-stock ako ng good for 2 days, mga kasari, nauubos siya. Isang araw pala nauubos siya, kaya kinabukasan bili na naman ako. Pero masaya kasi yung puhunan natin ikot lang ng ikot, mga kasari. Kaya sa lahat ng mga may tindahan dyan, hindi lang basta sigarilyo yung pinag-usapan natin dito, no, kundi yung strategy. Kung kailangang magtaas ng presyo, magtaas ka. Pero take note, kailangan yung presyo mo pangmasa pa rin. Pero kung sa tingin mo, kikita ka pa rin kahit na nagtaas na yung presyo nun, ikaw hindi ka magtataas. Kasi nga, may kita ka pa rin. Pakiramdaman mo maigi, mas lumaki nga ba ang benta mo, mga kasari? Kasi sa akin, nangyari yun eh. Tumaas na ang presyo ng bilihin, pero hindi pa rin ako nagtaas kasi yung aking presyo ay kumikita pa rin kahit papano. Pero, mas naging fast moving yung item na yun. Kaya win-win situation pa rin si Ate Tintin. Kung may natutunan ka, huwag mong kalimutan, mag-subscribe ka na at i-like ang aking video. Magkita tayo sa sunod na vlog ni Ate Tintin. Gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong palagi, mga kasari.